magulo ka ngayon. Sure ka ba? Oo. Parang mali itong ginagawa natin eh. Kaya di ba minsan-minsan lang tayo magsalita para magalit mo din yung nakikyon mo. Sure ka ba? Baka masira yun eh. Imposible masira yun, Ken. If masira man yun, safe tong araw na to, tawag itong tracker. S-A-F-E. Safe day. Ikaw talaga. Sige na, sure ka ba? Wala akong magulang. Siyempre naman, tara na. Sige. Wala kang respeto, wala kang modo. Dinanggap ka man namin sa pamilyang ito. Tapos ano ginawa mo, ha? Ano ginawa mo? Sigot ka. Dinumay mo ang anak ko. Anak namin. Di ka tumitingin talaga. Sige, tayo ka nga. Tayo ka nga. Wala ka bang utak, ha? Mukhang wala kasi eh. Mas may laman sa baba mo. Tahinay lang po. Mas may kasalanan ako sa kanya. Muna kayo. Bata pa lang kayo. Naintindihan niyo naman, no? Estudyante pa lang kayo. Paano niyo masusuportahan ang anak niyo niyan, ha? Naghihirap na nga tayo, Rap. Kala ko mas matalino ka dyan. Kala ko mas may utak ka. Kala ko hindi ka magpapadala. Tingnan naman nangyari. Di mo mabuhay nang maayos yung anak nyo. Di mo ba naintindihan? Ano kaya mangyayari kung di ko binigti si Rap? Kung nakayaan ko lang pigilan ang sarili ko. Hi, Rap and Irving. Welcome to our Couples with Christ meeting today. Kumusta na kayo? Simulan natin ang ating sesyon. Maraming salamat. Kami ng aking mahal ay excited sa session natin ngayon. Kasi nagbabala kami magkaanak. Ngunit natatakot kami kasi baka mali ang aming desisyon. Kaya nga, Edo Jotkan, pinag-iisipan namin na baka mamaya marami kaming concerns na makaharap bilang parents, di ba? Being a parent is a calling from God. Kinakailangan ito ng sakripisyo at pasensya. Kaya it's important na palagi nagdadasal and to always have faith in God. Well, balak ko sana itanong sa inyo kung paano nakaka-affect ng pagiging magulang sa relasyon namin at sa pananampalataya namin. Kasi alam namin na mabigat na role ang pagiging magulang. The challenges that you're already facing, these are the evidences that you're already ready to be a parent now. Always remember, Rap and Kevin, you're not alone in this journey. If ever na may tanong kayo, feel free to ask kasi napagdaanan na namin yan. Thank you. Tama ka dyan, love. Kaya Kevin, Rafa, we will share you a story that led to us who we are today. Alam mo, love, ano naman? Meron akong nakita na article about contraceptives and natural family plan. Feel ko, mag-switch na lang tayo sa NFP imbis na contraceptives. Bakit? I mean, gets ko naman bakit, pero we've been using contraceptives for a long time na, and wala, it works for both of us, so ba't pa natin iibahin? Why change what works, di ba? Alam ko. Pero, mas maganda ito kesa sa contraceptives eh. Tsaka it lines with our values din as Catholics. Para sa mas maganda talaga contraceptives. I mean, kasi sa family planning, ang hassle madami ka pang gagawin, madami ka pa kasi talagang asikasuhin. Wag na. Nagigets ko naman, love. Pero, pag-isipan natin yung long-term benefits, wala tayong maalahin na risk galing sa contraceptives. Paano yun? Sige, kapag walang contraceptives, paano ka hindi mabubuntis? Di magdidepende tayo sa natural family plan kung kailan na days na infertile ako. Alam mo, di kita pinipressure, pero I just want what's best for the both of us and our relationship. Sige, pag-isipan na lang natin. Sige. Thank you so much, love. I'm glad na we get to be open about it. Alam mo, love, iniisip ko na magkaroon na tayo ng anak. Well, iniisip ko rin eh. Pero sa lahat na nangyayari ngayon, parang kailangan natin mag-family planning talaga. Sa bagay, malaking desisyon naman na magkaanak at dapat pinagpaplanuhan ng maigi. Well, syempre, kailangan natin i-consider na prepare tayo financially, emotionally, and syempre, our own welfare as a person and as a married couple para sa mga kinabukasan na anak natin. Tama ka dun, love.
kailangan muna mag-start muna tayo sa natural family planning method. Kagaya ng sabi ng pari kanina, na kailangan natin gampanan ang role natin bilang sanctuary of life. Oo naman, dapat tagapanan natin at respetuhin natin ang role natin bilang contributor to bringing a new life with God. Diba? Grabe love. Oo nga, love, parang kailangan naman ang anak natin to see what conjugal love is from us para alam niya kung ano yung healthy marriage, di ba? Ha? Paano yung sinasabi niyong conjugal love? Oo naman, nak. Buti na patanong ka. Ang conjugal love is a special kind of love shared between husband and wife. Tulad kami ng nanay mo. Oh anak, it's not all about hugs and kisses. It's all about being there physically and emotionally for the person. At tandaan mo na may karamay ka at kakampi sa buhay. Tandaan mo ito, anak. Kahit may problema kang pinagdadaanan, we will always choose to work our way through thick and thin. At pipili namin ang isa't isa sa araw-araw. At conjugal love doesn't mean kami ng tatay mo. It means that conjugal love is napalaki ka namin ng maayos. Tama. At maipakita namin sa iyo na what it feels like to be raised at home filled with unconditional love at environment na kung saan komportable ka parati. Ah, ganun po pala yun. Sana, balang araw makahanap din po ako ng ganyang partner. Ma, pa, salamat po.